Okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ang ating pag-uusapan ito ay patungkol sa kahulugan ng shahada. Yung kahulugan ng shahada, yung inyong binigkas, yung la ilaha illallah, yung ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Dapat malaman ninyo ano bang ibig sabihin. Kasi mamaya salita tayo ng salita, hindi natin naunawaan, di ba? Lalo na sa inyo mga bagong yakap sa Islam. Okay. So ito yung ating topic, ay medyo mahaba-haba ng kaunti ito. Haabutin ito ng almost mga 1 oras ito, mahigit. Pero okay lang ito, at least hihimayin natin para atin ito na uunawaan. Okay. Pakitingnan nyo ngayong inyong mga kung lumapasok yung live. Okay. Pumapasok? Okay, alhamdulillah. Okay. Ito yung kahalagahan ng shahada. Bakit napakahalaga nito? Ano bang ibig sabihin ng shahada, mga kapatid? Ikaw kapatid, anong ibig sabihin ng shahada? Sa Tagalog. Oo. Sa Tagalog, yung ibig sabihin ng shahada. Yung sa inyo. Sa Tagalog, ha? Sakop sa Islam, panunumpa niya sa pagsaksi, pagpapasako, pagsuko. Sumasaksi ka, kaya meron tayong sa translation, halimbawa sabihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. So yung niya, yung kanyang translation, yung pinakamalapit, ako ay sumasaksi, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay naniniwala of course, naniniwala kayo, sumasaksi ka na wala kang Diyos sasambahin, at naniniwala ka rin naman na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. At bilang dating Kristiyano na yayakap sa Islam, idinudugtong dito, at ako rin ay sumasaksi na si Isa or si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. So yun yung yun ang ibig sabihin nun. So dahil ikaw ay sumaksi ka na, kinakailangan ito, kung halimbawa mula sa puso mo ang iyong sinabi, kung mula sa puso mo hindi ka tinakot, hindi ka pinilit. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaano ka mang kasamang tao sa balat ng lupa, ikaw ang pinakamasama, buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasalanan, lahat yun. At papalitan siya ng mabuting gawa, at ikaw ay tuturing ngayon na parang bagong silang, walang bahid kasalanan. Kaya wag natin uhusgahan, halimbawa ang pinakamasama na tao, nasa kanya ng kasamaan. Kapag siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya sumaksi, tatanggalin ang kanyang mga kasalanan. Allahu Akbar. So ito ang kagandahan sa pagyakap o pagsasahada o tinatawag na pagsaksi. So at ikaw nga ituturing na bagong silang, walang bahid kasalanan, doon sa araw na yon, ikaw ay magsisimula ng iyong buhay. Magsisimula ka ng iyong buhay, at unti-unti mo ngayon, unang ituturo sa iyo, kapag ikay halimbawa sumaksi o nagsyahada, ituturo na sa iyo ang paglilinis ng iyong sarili. Kaya pinapayuhan na kapag halimbawa ang isang tao bago yakap sa Islam, kinakailangan siya ay maligo. Paliguan mo yung sarili mong pagpaligo. Hindi ito tulad sa ibang mga relihiyon
na ikaw ay ilulublob sa tubig, di ba? Sa mga ibang relihiyon. Tatanungin sa iyo kung nakita mo si Jesus. Ay kapag hindi mo sinabi na nakita mo si Jesus, patuloy na gagawin sa iyo yan. Ibig sabihin doon, torture yan. Torture. Paano makikita si Jesus doon sa tubig? So kaya mangyayari sa iyo, ito ulit-ulitin mo hanggang sa magkakanda. Ano ka na? Malulunod ka na kapag hindi mo inamin, patuloy ka rin na Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patuloy ka pa rin, patuloy ka na halimbawa, Masya Allah, ang grasya nga naman, Allahu Akbar. Tingnan mo nga naman ang Islam, Allahu Akbar. Dumarating ang mga grasya. Halo, assalamualaikum, Chef. Naam, Chef. Allahu Akbar. Ya, lakalan. May muskila. Okay, ya, Chef. Assalamualaikum. So yun ang Allahu Akbar. Saan ka ba naman ang Islam sa iyo? Dumarating ng mga grasya. Ha? Dumarating ang mga grasya, hindi disgrasya. Ha? Kaya doon, mga kapatid, sana'y huwag masasaktan yung ating mga kapatid na mga Kristiyano. Sila mismo, ginagawa nila, inilulublob ang isang tinatawag nila na kapag halimbawa magpapa-bautismo. Ilulublob ka ngayon sa tubig, mayroon ako nakita diyan sa nagalit yung nag-away sila dalawa sa kay pastor. Sa Africa yon. Hindi na makahinga sa lublob ng tubig. Nagalit, sinuntok yata yung pastor. Subhanallah. Sa Islam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Almaray. Sa Almaray ako magsusyukran, masyaallah. Pero gatas ito nandito yata. Gatas. Okay yan, masyaallah. Hanggang sa hindi ka na makahinga, kinakailangan mo na aminin. Kahit pagpatay kay Rizal, aaminin mo. Hindi sa pagtagpon, sir, nagsisinungaling na rin yung nilulublob nila. Kasi Normal. Kasi Mamamatay siya Hindi siya titigilin sa kalulublob ka ba hindi siya umamin magsasabi siya na hindi totoo. Torture nga yun, torture kapatid. Torture. Kaya sa Islam hindi ka kinakailangan saktan. Kinakailangan ang pagbigkas mo ng syahada mula sa puso mo, naintindihan mo, ipinaliwanag sa iyo ang meaning kung sino ba, kung bakit kinakailangan mo ikaw ay magsyahada. Hindi ka tira ng hindi mo nalalaman. Na kailangan alam mo, naintindihan mo, naunawaan mo, at ikaw ay handang sumaksi. At handa ka na sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ikaw ay sasaksi ng Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anong kahalagahan ng Anong kahalagahan ng syahada, mga kapatid? Anong kahalagahan ng syahada? Bakit napakahalaga? Ano ito? Bakit ito kailangan napakahalaga? Bakit? Walang may Para sa akin, mahalagang syahada kasi ikaw yung sumasaksi na bukod doon, bakit mahalaga itong syahada? Kapatid, ito ang susi mo ng paraiso. Kahit ikay magsala, kahit ikaw mag-hajj, magpasting, magbigay ng zakat, lahat na ng gawain mo, kapag wala kang syahada, hindi ka makakapasok sa paraiso. Ganun kahalaga itong syahada na ito. Yung unang haligi ng Islam. Sapagkat ang Islam ay mayroong 5 haligi. Una ay syahada, pangalawa sala, pangatlo zakat, charity, pangapat sum or fasting sa buwan ng Ramadan. Malapit na, mga ilang buwan na lang magpapasting na tayo. At pangapat yung hajj. Itong hajj na ito, kinakailangan ng inyong mga ikama ay mga Muslim or Islam na. Kapatid, kompleto ka na ng papers. Pasok ko lang po kay Ngayon? Ngayon. Andito yata. Andito ba? Doon sa kabila po
po ako siya, sabi niya. Walang problema kahit doon ka, kompleto yung papel dito ilagay mo para isubmit ko yung mamaya inshallah. Walang problema, mamaya ano mo. Para isahan lang. Walang problema kahit saan ka magsahada, kahit sa labas. Pagdating sa papers, ano ko sa taas kasi dito lahat ng mga bagong Muslim nag-ano papers nila. Okay. Okay. Ang syahada o panunumpa ang siyang una sa 5 haligi ng Islam, o ito yung batayan ng reliyong Islam. Yan, sinasabi ko kanina, na kahit ikay magsala, 5 times a day, kompleto ka. Nagbibigay ka ng halimbawa, kawang gawa, o charity, nagsusum ka, nagpapasting, naghahadj ka, kung wala ito, ang lahat ng iyan ay walang silbi. Kaya ganun kahalaga ang syahada. Bakit? Sapagkat ito ay mga ipin lamang ng ito'y mga ipin ng iyong susi. Ang sala, ang zakat, ang sum, o Ramadan, o Hajj, ito ay ipin ng iyong susi. Para pagpasok mo ng pintuan, ibukas mong pinto mo doon, yung susi mo, mabubukas sa iyo ang pintuan ng paraiso. So, ganun kahalaga ang syahada. Ito ay isang makabuluhang salita na Arabic na may malawak na kahulugan, na sa literal o tuwirang pakahulugan ay pagsaksi o pagpapatutuo. Sumasaksi ka at pinatututuhanan mo. Sa pang-espiritual na aspeto, ang pinakabuod na katuruan, ito ay pamunumpa ng isang tao na wala ng iba pang Diyos maliban kay Allah, at si Propeta Muhammad ay kanyang alipin at sugo. So dito, hindi ka nasasamba kung dati sumasamba ka kay Jesus, sumasamba ka kay Manawag, sumasamba ka kay Maria, sumasamba ka kay San Antonio, kay Nazareno, itatakwil mo na lahat yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Tuloy-tuloy. Yung mga yung mga advance na, masyaallah, masyaallah. Yung advance sa kabila kayo. Dito kayo sa kabila. Kasi mabuburing kayo sa topic ko kasi patungkol lang sa syahada ito. Dito na kayo sa kabila na. Parang awa nyo na. Mga Muslim kasi yan sila, masyaallah. Ang ilan diyan sa kanila, mga mga tawag nito, mga hafid Quran, may mga hafid Quran doon kasama ninyo? Mga ustad. So, masyadong jahin naman kung dito pa sila sa beginners. So, doon na sila sa kabila. Alhamdulillah. Okay. Nangangahulugan na ikaw ay sumasaksi rin na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Dahil ikaw ay dating Kristiyano o Kristiyano na yayakap sa Islam, idudugtong mo ngayon na si Isa o si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. Iyon ang niyan. Idudugtong mo siya. Nasasaksi ka rin na si Jesus sugo ng Allah. Kaya ikaw mawawala ng mo na pagsamba kay Jesus. At ang sasambahin mo na kung sino ang sinamba ni Jesus. Kasi si Jesus may sinamba eh. Kapag sinamba mo si Jesus, walang saysayan yung pagsamba. Nagkasala ka pa. Bakit? Kasi may sinamba si Jesus eh. Si Jesus ay nilikha. Si Jesus may magulang, may nanay. Wala nga lang tatay. So bakit mo sasambahin ang may pinanganak lamang, yung isinilang? Sumamba ka doon sa lumikha ng lahat ng bagay. So yun ang unang hakbang mo. Kaya ka mula doon, sasabihin sa iyo na pag-uwi mo sa bahay, maligo ka. At ang ilan naman na mga hindi pa kasi sa atin, ugali natin yan, yung mga kinaugalian lang, kinamulatan natin, na hindi tayo naglilinis ng ating sarili. Ano ibig sabihin naglilinis? Hindi tayo tatanggal ng mga balahibo natin sa mga private parts natin.
Pagkatapos pag tayo halimbawa ay pumupunta ng kubita, hindi tayo naguhugas. Pabaya tayo, ang ating damit, natatalsikan ng ating ihi, hindi natin iniintindihan. Pero sa Islam, bawal na matalsikan kapag halimbawa ikaw ay nagsahada ka na kayo sa kalinisan. Islam kasi kalahati ay kalinisan. Kailangan ikaw ay ingatan mo yung pantalon na huwag matatalsikan kapag halimbawa ikaw iihi. Kaya hanggat maaari, ikaw ay uupo. Kaya makita mga Arabo, umupo yan. Pero dahil sa tayo nakapantalon tayo, hirap tayo umupo, pwede ka nakatayo, pero kinakailangan mag-ingat ka. Huwag mong kukontrahin yung hangin pag halimbawa iihi ka, sapagkat babalik sa'yo. Ha? Babalik sa'yo. At huwag ka rin iihi. Marami mga bagay na ituturo sa atin. Huwag kang iihi sa tubig na kapirme. Tinatawag na stagnant, di ba? Bakit? Kasi tumatalsik yan. Walang problema yung umaawas. So maraming mga bagay ang ituturo. Pag punta ng kubita, tuturo sa'yo. Humakbang ka, anong ihakbang mo? Dapat kaliwa. Dati, tinuruan ba tayo ng mga gano'n? Pag nasa loob ka ng kubita, bawal ka na magsalita doon. Bawal ka manigarilyo, bawal kumain. Lahat ng ano. Kaya pag halimbawa, tinatawag ka, nasa loob ka ng kubita, para malaman na nandoon ka, anong gagawin mo? Alam na may tao. Kapag alam na Muslim yon, pagka tumawag sa'yo Muslim, hindi ka na ulit-ulit ang tatawagin para sumagot. Dahil alam mo na bawal ka magsalita sa loob. So yun ang marami kang matututunan ng mga bagay. Pagkain, pag-inom, pagtanggap, pag-abot. Ituturo sa'yo lahat yan. Gamitin mo kanan. Tapos ang kaliwa, gagamitin mo ito sa pagdampot ng mga marumi at panghugas ng iyong mga private parts. So yun ang makikita mo sa buhay mo. Kapag naisabuhay mo ng Islam, naisabuhay mo ng Islam, doon mo mararamdaman ang lasa o ang sarap ng Islam o maging Muslim. Doon mararamdaman. Bakit? Doon ka magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng tinatawag na time management. Ang oras mo, hindi mo inuubos sa mga lang kwenta-kwenta. Pagising mo sa umaga, magsasagawa ka ng sala. Pagkatapos noon, magpe-prepare ka na kung halimbawa may trabaho ka. Kasi ang Islam, yan ang tunay na nagsasabi na God first. Hindi tulad ng ating sabi nila, unahin ang Diyos. Paano mo inuuna ang Diyos? Halimbawa, pagising mo sa umaga sa atin, ang hawak ay buti. Di ba? Paano mo inuunan mo ang Diyos? Pagising, hawak ay manok. Inuumaga sa mga inuman, inuumaga sa mga kasino, sa mga beer house. Paano mo nasabi na God first? Hanggang dila lamang sila. Pero tayo, babangon ka na madaling araw, kahit anong lamig, kahit kaya ka po si misis mo, sabi mo si misis mo, sandali, gagampanan ko muna yung aking tungkulin bilang Muslim sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mo yun. At noon, pag naisagawa mo na ang pagsasala, araw-araw mo nagagawa 5 times a day, unang ibibigay siya ng Diyos ay ang gantimpala ng kapayapaan ng iyong puso. Mawawala sa iyo yung ligalig, mawawala sa iyo yung galit, mawawala sa iyo lahat ng mga bumabagabag sa iyong kalooban. Ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ay katiwasayan sa Tagalog or kapayapaan ng iyong puso. Masaya ka. Kahit wala kang pera, hindi ka mamumroblema. Kahit ikay naghihirap, wala kang kakainin, hindi ka mamumroblema. Bakit? Kasi alam mo, ikaw ay sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Mari sinusubukan ka lang. Subukan ka lang kung gaano katotoo. Kasi minsan, sa atin mismo mahina tayo, kaagad tayo nanlalata, nanlalambot. Gusto natin mangyari kaagad, nanalangin ka ngayon, gusto mo na
matanggap mo kaagad. Parang sugat baga, sugatan mo, nagdugo kaagad. Hindi ganon ang panalangin. Hindi ganon ang pag-ano kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unti-unting ibibigay siya yan. At kung halimbawa, humingi ka naman kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, o hindi ka binigyan niya ng kayamanan, mahirap ka pa rin. Magtatampo ngayon, pambihira mo si Allah. Dasal ako ng dasal, ako ng panalangin, hindi naman sa akin ibinibigay. Ngayon, ikaw ngayon ay mawawalan ka ng gana. Minsan darating sa mga pagsubok. Minsan, pamilya mo, magiging kaaway mo yan. Totoo yan. Oo, kaaway mo yan. Minsan, aamo mo. O kaya sa marami yan, pagsubok. Pero kapag lalampasan mo yan, makikita mo. At ibibigay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng hinihingi mo. Bakit? Kasi siya lamang isinasamba mo. Hindi ka nagtatambal. Kung nagtatambal, isipin na lang natin, ha? Ay bakit yung mga sumasamba kay Nazareno, yung mayaman, di ba? Bakit? Bakit yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, bakit na naman ang buhay? Di ba? Tingnan natin. Yung mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos, pinagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Karapatan niyan dahil hindi ka siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit walang hiyaya, kahit sumasamba sa bato yan. Karapatan niya. Hindi ka siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang gantimpala din. Pero ikaw, sumasamba ka, mas higit mayroon ka. Huwag ka lang mainip. Huwag lang tayo magmadali. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Bakit? Kasi halimbawa, hiningi mo, ya Allah, pagkaulo-aburo ka, maraming pera, kayamanan. Hindi binigay sa iyo, nagdamdam ka ngayon. Di na ako magsasala. Hindi binibigay siya akin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking mga hinihingi. Subhanallah. Hindi mo ba alam na ang iyong hinihingi kapag ibigay sa iyo, kung nagsasala ka 5 times a day, kapag ibigay sa iyo kayamanan mo, baka hindi ka na magsala. Bakit? Abala ka na sa kabibilang ng pera mo. Abala ka na sa mga kaibigan mo, mga milyonaryo. Di ba, Dong? Kasama mo na sila Pacquiao, sila Singson, sila Atong Ang, nagsasabong ka na rin. Pero ibibigay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kung hindi ba dito sa mundo na ito, katiyakan sa kabilang buhay, ibibigay siya yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag hiningi mo, yung mula sa puso mo, yung tunay, ibibigay sa atin yan. Hintay lang tayo. Huwag tayo masyadong magmadali. Hindi ba matutuwa ka kung ipagkaloob sa'yo ng Allah ang paraiso? Di ka ba matutuwa doon? Samantala doon, forever ka mamumuhay? Ay dito, ilang taong ka lang mananatili? 70? Aba, pag inabutan ka ng 80, wala ka ng silbi. Inutil ka na. Andayan mo ng sakit. Ang iyong lagi pinupuntahan saan? Pharmacy. Lagi ka bumibili ng gamot. Kapatid doon. Minsan, kailangan mo mayroon ka panimulay-share. So yun kapatid, ang buhay sa mundo na ito, itong mundo na ito ay pagsubok sa atin. Huwag natin masyadong mahalin. Pero huwag mo man ba may parte tayo sa mundo na ito. Ang katali dito tayo, gumawa tayo na mabuti. Kung pagkalooban tayo ng kayamanan, pagkalooban ka ng kayamanan, gamitin mo sa mabuti. Magpatayo ka halimbawa ng mga eskwelahan. Magpatayo ka ng mga Islamic Center. Magpatayo ka ng tulay. Magpatayo ka ng mga masjid. Bakit? Patay ka na, patuloy ka pa na dumarating sa iyo ang mga biyaya. Dahil lahat ng nagsala sa masjid mo, sa tulay na dumaan doon, maging hayop man ang dumaan doon, mayroon ka pa rin reward. Lahat ng iyong tinuruan, napakarami ng reward mo. Nagtanim ka ng kahoy, punong kahoy. Ang lahat ng kumain ng bunga noon, hayop man yan, ibon man yan, lahat tao, mayroon ka reward. Subhanallah. Magugulat ka ngayon pag sa kabilang buhay. Allahu Akbar ya Allah. Napakayaman ko pala dito. Ganun ang ating isipin, mga kapatid. Itong mundo, tingnan mo ako, 37 years Saudi Arabia.
Mas bata, kasi ilan taon ka na bro? 29. Oh, mas bata ako sa iyo, pumunta dito. Pag yun sabi ng Bisaya, pag yun, bungot. So, alhamdulillah tayo mo ngayon. Matanda na ako. 37 years lang yun, ha? Pag nadagdagan pa kaya pa Saudi Arabia ng mga 10, ilan yun? 47. At saan ako pupunta pagkatapos nun? Mananatili ba ako sa mundo na ito? Kahit ako kamahal ng mga anak ko. Kahit gaano kamahal ng aking asawa. Ng aking mga apo, pag ako'y matanda na at hindi na ako makakilos, baka murang-murahin na ako ng aking mga apo. Totoo yan, mga kapatid. Ngayon, I love you. After that, I hate you. Wala ka nang kakampi. Ngayon, siga ka. Pagdating ng panahon, alipin ka. Bibigyan ka lang ng pagkain. Kukontrolin na lahat ang mo, kilos mo. Pandidirihan ka na. Walang tayo kakampi, kundi si Allah lamang. Kahit ngayon kasabi ng mga anak natin, mga natin, asawa natin na, I love you forever. Sabihin mo, hoy, walang forever sa mundo. Hindi totoo yung sinasabi mo, salita mo lang yan. Ang forever doon sa kabilang buhay. Kaya napakahalaga kapatid, itong shahada. Pinakamahalaga sa lahat ng 5 haligi ng Islam. Dahil ito ang iyong dala-dala. Dala-dala susi. Dala mo yan, susi mo. Bit-bit mo susi mo. Pagdating sa kabilang buhay, diretso ka, paraiso, pasok, Allahu Akbar. Lahat na doon na kailangan mo. Kung namatay ka ng ilang taon, 100 years. Mayroon ba 100 years? Dumarating ba 100 years ngayon? Wala na. Pag namatay ka ng 100 years, bubuhay ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, 30 to 33 years ka lamang. Forever ka na doon, hindi ka natatanda eh. Bakit po itong mundo na ito masyado mong minahal? Bakit mo pinahalagan? Kaya nga sa mga Muslim, ang mundo na ito ay bilangguan ng mga Muslim. Ito'y paraiso sa mga hindi Muslim. Bilangguan ito sa atin. Bakit? Hindi mo pwedeng sundin ang lahat ng nais mo dito sa mundo. Masisira ang buhay mo. Sira ka. Pag sinunod mo ang nais ng iyong sarili, ang dating mo noon, sira. Yan, magiging drug addict ka, magiging sugarol ka, lahat ng bisyo nasa iyo. Pero kapag kinontrol mo, naghihintay sa iyo, alhamdulillah, ang paraiso. Allahu Akbar. Ang shahada ay binibigkas sa salitang Arabic. Sa unang pagkakataon ng isang hindi Muslim na nagnanais yakapin ang relihiyong Islam. Yan ang binibigkas ng Arabic. At ito ang sinasabi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yan ang ibig sabihin ng shahada. Ito ang kanyang translation sa wika natin. Ako ay nanunumpa o sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanyang sugo. Sinasaksihan mo. At hindi lamang ang pagsaksi nito mula sa iyong dila, kinakailangan mula sa iyong puso. Mula sa iyong puso. Dahil pwede natin dayain. Pwede nyo ako dayain, pwede nyo dayain ang iyong kaibigan kasama. Pero si Allah, hindi natin pwedeng dayain. Bakit? Nalalaman niya kung ano ang nasa puso natin at nasa isipan natin. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon si Allah lamang at ikaw ang nakakalam kung totoo ang iyong binigkas. Kung totoo ang iyong sinabi mula sa iyong dila na na tinanggap ng iyong puso at pinaniwalaan ng iyong isip.
Ang pagpapahayag ng isang tao ng syahada sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbibigay sa kanya ng karapatang mapabilang sa tinatawag na Muslim. Kapag binigkas mo na ang syahada, ikaw ngayon ay tatawagin ng Muslim sapagkat isinuko mo na ang iyong sarili kay Allah. Hindi ka nasasamba sa mga bagay o anuman na mayroong anyo, na mayroong larawan, na inukit lamang ng ilan, o inukit lamang ng iyong kapwa-tao, maging nilikha ng Diyos, hindi ka nasasamba. Bagkus ang sasambahin mo ay si Allah na lamang na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya ikaw ay tinatawag na Muslim. Na ang ibig sabihin nito ay mga sumusunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, alinsunod sa aral at kaugalian ng mga propeta ng bawat henerasyon. Bakit? Sapagkat ang mga propeta, sila ay mga Muslim. Walang isa man sa mga propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat henerasyon ang naging Kristiyano, naging Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again, Saksi ni Jehovah, El Shaddai, o SDA. Wala. Isa lang yan mula kay Adam hanggang sa pinakahuling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa lang kailang relihiyon. At silang lahat ay mga Muslim. Islam ang kailang relihiyon. Bakit Muslim? Bakit Islam? Sapagkat isa lamang ang Diyos ang nagpadala sa kanila kung saan tayo nabuhay. Kung saan ang tao nabuhay. Kaya nga doon sa sabi ng Biblia na sinabi ni Jesus, ako ang daan, buhay at katotohanan. Hindi ka makakaparoon sa karenan ng langit kung hindi sa mamagitan ko. Nasusulat yan sa bagong tipan ng Biblia, sa Juan 14:6. Kaya ang sabi ng ating mga magagaling at mabait o mga mabuting mga kasamahan ng mga Kristyanismo na si Jesus nga raw ay Diyos. Napakalino naman sinabi ni Jesus. As a Muslim, pinaniniwalaan natin yung verse na sinabi ni Jesus. Hindi ka pwedeng tumanggi doon. Pero hindi ibig sabihin na sasambahin na natin siya. Daan lamang siya. Bakit? Bawat propeta, kung halimbawa nabuhay ka sa panahon ni Propeta Moses, i-apply mo ngayon yung John 14:6 na yan. At si Moses ang magsasabi noon na ako ang daan, buhay at katotohanan. O maging kay Abraham, maging kay Noah, kung saan ka nabuhay sa mga panahon na yun. Pero dito ka ngayon nabuhay sa panahon ni Propeta Muhammad. Hindi mo inabutan si Jesus eh. Paano pa siya magiging daan sa iyo? Hindi mo naman naabutan si Jesus. So ito, ang daan mo ngayon, sasabihin ni Propeta Muhammad sallam, ako ang daan, buhay at katotohanan. Hindi ka makakaparoon sa karenan ng langit o paraiso kung hindi sa magitan ko. Kaya kapag halimbawa ikaw ay hindi mo sinunod ang aral na dala-dala ni Propeta Muhammad sallam, kahit ikaw pa pinakamabuting tao sa balat ng lupa, pinakamabait mo, nandiyan na sa iyo lahat ng kabutihan, impyerno ang bagsak mo. Bakit? Sapagkat ito yung panahon natin, si Propeta Muhammad ang daan, buhay at katotohanan hanggang sa dulo ng panahon. Hindi na magpapadala ang Diyos ng propeta. Kaya ibinigay sa atin, sa ating panahon, ang huling kapahayagan ng banal na Quran. Ibinigay sa atin. Kaya pasalamat tayo na abutan natin ito. Dahil dito natin kukunin ang lahat ng batas ng ating pamumuhay sa mundo. Nandito na ang lahat, kompleto. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, chapter 5, verse 3 sa banal na Quran, nandito sa loob, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa raditu lakum al-islam din. Sa araw na ito ay ginawa kong ganap at linubos ko ang aking paglinghap. Inamin ng Allah
Nilubos ko aking paglinghap at aking itinakda ang Islam bilang inyong din na isinalin to relihiyon. Ano bang ibig sabihin ng din? Way of life. Panuntunan ng buhay. Kaya sa mga Muslim, ultimo pagtulog mo, ituturo sa iyo. Pananamit mo, pagsala, ano pa, pati paggamit ng asawa mo ituturo sa iyo, pagpasok ng kubita, lahat subhanallah. Kaya kumpleto nga. So, paano ka ngayon maliligaw kung ang iyong hawak-hawak ay mula kay Allah ang iyong manual ng iyong buhay. Manual mo ito eh. Pero dahil nga ito hindi mo maunawaan, sapagkat ito ay orihinal na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Arabic, mayroon dito mga translation ng banal na Quran, ng Tagalog, anumang wika mayroon ka. Para maunawaan mo, mabasa. Pero inoobliga ang lahat ng mga Muslim na mag-aral nitong Arabic para mawika mo or masalita mo ang purong salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat dito mo gagamitin ang wika kapag ikaw ay nagsasagawa ng salah o dasal. Pero magsasabi, Brother Rashid, hindi ako marunong mag-Arabic, paano ko magdadasal? Kaya nga, mag-aaral ka. Mag-memorize. Kung hindi ka pa, halimbawa, nakakabisan to, mayroon mga translation dito. Andyan, ibinigay sa inyo yung mga para mabasa ninyo sa pagkakawika at tuturuan kayo. Tuturuan kayo pagbigkas ng tamang bigkas. Dahil bakit? Nung isilang ba tayo, ano bang alam natin magsalita? Alam ba natin magwika na? Hindi nga natin alam. Dadada lang alam natin pagkasilang sa atin eh. Siyempre normal kapag halimbawa bago yakap ka sa Islam, kahalintulad ka ng bata. Bakit ayaw ng mga may mga matasang katungkulan sa Kristyanismo na mag-Muslim? Bakit? Anong dahilan? Yung kailang fried chicken ayaw ibaba. Yung pride. Kasi kapag halimbawa pari ka, dadaan ka dito sa basic na ito, magiging teacher mo ako. Kahit abogado ka pa, kahit cum laude ka sa inyong university, dadaan ka sa basic. Dadaan ka dito, tuturuan ka ng isang hindi nakatapos. Yun ang dahilan, mga kapatid. Sa Islam, hindi mo kailangan maging cum laude para ka lamang magkaroon ng kaalaman sa Islam. Pagbabasa ang mahalaga. At by your heart, mula sa puso natin, yung talagang natin, niyat, yung ating layunin. Kailangan totoo mula sa puso natin. Hingin mo kay Allah. Ya Allah, gusto ko makabasa ng Arabic. Maniwala kayo sa akin, ibibigay sa inyo ito. Hiningi ko ito. Nabasa ko Arabic. Hiningi ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nga lang ako magaling masyado. Pero nakikilala ko na ito. Nababasa ko na lahat yan. Hindi ako nag-aaral ng Arabic. Walang imposible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Si Propeta Muhammad sa salam nga, mas mano ako nagkaunti mas mano pa ako sa kanya. Dahil ako marunong ako magbasa, marunong ako sumulat. Si Propeta Muhammad, nurid. Ay bakit? Bakit sa kanya itong Quran ito binigay? Bakit sa kanya ito nanurid-nuray? Upang ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kapangyarihan. Kasi kung halimbawa ibinigay ito sa matatalino, sasabihin mandaraya yan kasi matalino. Ibinigay kay Propeta Muhammad na nurid-nuray para matliwala ka na talagang Quran mula kay Allah. Para maniwala ka talaga na tunay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, marami nagsasabi, kinupya lang daw na Propeta Muhammad sallam sa Biblia. Paano ba kapag kupya ang isang nurid-nuray? Doon pa lang, napaka malinaw sa atin. Paano magkukupya siya, nurid-nuray niya? Saan ka ba nakakita ng nangupya na nurid-nuray? Allah subhanallah. Ito, mga kapatid, ang himala ni Propeta Muhammad sallam.
Ito'y miracle niya para maniwala tayo na siya ay propeta. Dahil napakaraming matatalino ng mga tao sa mundo, hinamon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naggumawa kayo ng kahalintulad ng isang chapter, pinakamaik dito ng chapter, ilang ano lang, sentence lang, 3 sentence lang. 1,400 mahigit na years. Isa man sa mga cum laude ng mga Kristiyano o mga hindi Muslim, hindi nakagawa ng isang chapter na pinakamaikli naman ng Quran. Kaya nga kapatid, as a Muslim, hawakan mo ito. Isabuhay mo ang nilalaman nito. Pag isabuhay mo ito, kapatid, tagumpay doon. Hindi din sa mundo nitong tatagumpay ka. Sabihin, pagkalibawa naging milyonaryo ka, tagumpay ka. No. Maaari pa pagiging milyonaryo mo, mag-isagabal pa sa buhay mo yan. Yumaman ka, naging sikat ka, naging ano ka, naging well-known na ano, mga politician o ano, maaaring magkaroon ka pa ng mabigat na problema. Bakit? Hindi ka makapaglakad bang isa. Pati kinakain mo, titikman muna ng iba. Hindi ka makapaglakad mag-isa. Pero ikaw na may alam sa Islam, Allahu Akbar, may alam pa sa Quran, matulog ka dyan, walang gagalaw sa iyo. Protektado ka. Totoo yan. Protektado ka. Ang lakas ng loob mo ngayon. Baski saan ka magpunta, matulog ka. Wala kang kaaway. Maraming mamahal sa iyo. Allahu Akbar. So yun ang miracle ng Quran. At pagpapatunay na si Propeta Muhammad SAW ay sugo. Kaya itong pagsaksi na ito ay napakahalaga. At dahil sa pagtanggap ng buong puso't isipan sa sinasaad ng syahada na yan, sa kanyang relihiyon, ang kanyang matatawag siyang, ang relihiyon niya ay al-Islam. Na ang ibig sabihin, pagtalima at pagpapasakop sa kagustuhan ng Allah. Kung anong sabi ng Allah, sundin mo, magpasakop ka. Sinabi ng Allah, huwag kang kakain ng baboy. Sundin mo. Sinabi ng Allah, huwag kayong mangangalunya. Sundin ninyo. Sinabi ng Allah, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Lahat ng batas ng Diyos, sundin mo. Sapagkat, ibig sabihin, isinuko mo na ang sarili mo. Sinabi ng Diyos, magsagawa kayo ng sala, magdasal kayo. Maging mabuti ka sa mga magulang mo. Hindi porket Muslim na tayo, mga magulang natin, hindi na natin respeto. Subhanallah. Mas lalo nating respetuhin ang ating mga magulang. Lalong-lalo na ang ating nanay dahil sa aral ng Islam, 3 times mong mamahalin si nanay bago si tatay. 3 times. 3 beses mo na mamahalin. Samantala ang tatay mo, 1 beses lang. Kaya tayo mga kapatid, mga tatay, huwag kang magsilos kung mahalin ka ng iyong mga anak na 1 beses lang. Ang nanay mo 3 times. Sabihin mo, ako nga nagpapakahirap dito eh. Tumanda na ako sa ka-abroad, kapatid. Mas may hirap ang dinanas ng ating nanay. Bili mo sa gabi, kukulitin mo. Kukulitin mo sa gabi. Pagkatapos nagbuntis, ilang buwan na, pati pagpasok mo sa bahay, pagdating mo galing sa trabaho, yabang-yabang mo. Darling, timpla mo nga ang kape. Subhanallah. Minsan mayroon pa mga babae, pati pagsuot ba naman ng chinilas, bibigay pa chinilas, sobrang na ipang-alipin sa magulang, sa asawa. Marami yan. Sa Islam, ang turo ng Islam, ang asawa natin, kaya kayo mga kapatid, mga Muslim, kung dati pagdating sa hanap sa Pilipinas pa kayo wala kayong ginawa, kundi halimbawa mag-chismisan lang doon, magtagay-tagay lang sa labas, ng asawa mo, nandun kakadabaluktot sa pag-asikaso ng mga anak natin, nandoon nagluluto kung ano nang ginagawa. Hindi tayo tumutulong. Sa Islam, no. Tulungan natin ang ating asawa. Maglaba kung anong kaya natin.
pag-asikaso ng ating mga anak. Dahil ang hirap ni dinanas ng ating nanay. 9 months ka na sa sinapupunan, hirap na hirap siya. Kakanda, ano na siya. Pagkatapos pa, ilang taon ka pa, 2 years ka pag dumudo sa kanya. Lahat ng sakripisyo ng mga magulang. Kaya nga sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad sallam, may nagtanong sa kanya, na sahaba. Ang sabi ya Rasul, sabi niya, sino bang dapat kong unang mahalin? Anong sagot ng Propeta Muhammad sallam? Ang nanay mo. Sino pa? Ang nanay mo. Sino pa? Ang nanay mo. Sino pa ya Rasul? Ang tatay mo. Biruin mo, 3 times sumamahalin ang iyong nanay bago ang tatay. Kaya kapatid, kung may mga nanay pa kayo, mahalin ninyo. Kahit hindi siya na Muslim. Maliban na lamang kung kayo ay pasasambahin, tuturuan na sumamba sa iba, pwede na kayong mano doon. Pwede ka mga tuwiran na hindi pwede. Mahal kita na pero hindi pwede. Sasamba lang ako kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi ako pwede sumamba kung ano sinasamba mo. Pero hindi tayo magsasalita ng masama sa magulang natin. Hindi natin napakaganda ng turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayo magsasalita ng pasigaw sa ating mga magulang. Huwag tayo magpapakita ng inis sa ating mga magulang, lalo lang nating nanay. Allahu Akbar. Wala tayong makikitang aral na katulad. Sa atin makikita mo mga bata ngayon, wala na mga respeto sa mga magulang. Ngayon, magulang na ang sumusunod sa anak. Totoo yan. Bakit? Kasi ang katuruan sa atin na wala na ang aral ng Islam. Hindi tulad ng kapanahon na namin, kabataan namin, kami, maliit pa lang kami, mayroon na kayong mga silbi. Ngayon, binata at dalaga ng mga anak, wala pa rin silbi. Yun ang pagkakaiba ng buhay namin noon at saka yung buhay ng kabataan ngayon. Allahu Akbar. Okay. Bakit walang binyag ang mga Muslim na katulad sa ibang mananampalataya? Tayo, pagkagising na pagkapanganak natin, mga ilang araw, ilang buwan, bibinyagan tayo. Dadalhin tayo saan? Sa pare o sa pastor o kanino man. Pabibinyagan tayo. Bakit tayo bibinyagan? Gagawin tayo kung ano ang kanilang relihiyon ng ating mga magulang. So yung ating relihiyon na ito, na ating kinamulatan o kinalakihan, hindi tayo ang pumili niyan. Hindi tayo pumili. Tayo ay sa pilitan. Sa pilitan tayo na ginawang Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, born again, Saksi ni Jehovah, El Shaddai, SDA, o ano mang klaseng relihiyon ang kinabibilangan ng ating mga magulang. Bakit? Bakit tayo pinilit sa pilitan? Dahil wala pa tayong isip, wala pa tayong lakas o tawag nito, na kumontra ayon sa kanilang nais. Tayo ay naging sunod-sunuran hanggang sa lumaki na tayo, kung ano ang ating nakilala sa ating mga magulang na relihiyon, yun na rin ating sinusunod. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masyaallah. Kung anong kinamulatan natin, yun ang ating sinusunod. Kung ang nanay natin ay sumasamba o nakikipaghabulan dyan sa Nazareno, makikipaghabulan na rin tayo. Kasi ito yung ating kinamulatan. Kaya mapapansin mo sa atin, lalo na sa mga lalo yung Nazareno na yan, makikita mo, bawat bahay may Nazareno na maliit. Kasi sila daw mga devoto ng Nazareno. Subhanallah. Ito ba ay tamang pagsamba? Ito ba ay tamang paniniwala? Kaya ikaw ay nagkaligaw-ligaw hanggang sa dumating ang panahon, nagkaroon ka ng isip, ikaw ngayon ay nagtaka, bakit iba-iba ang mga relihiyon? Kasi hindi po pwede mag-iba-iba ang mga relihiyon ng tao. Kung naniniwala tayo na isa lamang ang ating Diyos, subhanallah, dapat ang Diyos natin, hindi po pwede magpadala ng maraming relihiyon.
Isa lang yun. At kapag tinanong mo lahat itong mga nagtatag na relihiyon, ang kailan sasabihin, kung tama ang kailan relihiyon, tama ito, dito ka, mas marami dito, masaya kami dito, happy kami. Bawat puntahan mo, yan ang kailan sasagot, totoo dito kapatid, halika, marami dito. Lahat yan. Ngayon, kung totoo silang lahat yan, ano ngayon ang iyong batayan? Mamumroblema ka ngayon. Dahil napakarami rin, puro tama. O paano ko malalaman ang relihiyon? At paano mo rin naman malalaman ang tunay na tamang relihiyon? Simple. Simple lamang kung tayo ay nag-iisip. Ang Diyos natin nagpadala ng mga propeta. Bawat henerasyon siya ay nagpadala ng mga propeta hanggang sa ating kapanahunan. At doon sa mga propeta na ipinadala niya, isa lamang ang kailang ipinangaral sa bawat generation kung saan sila ipinadala. Tinatawag ito na al-Islam. So alhamdulillah, makikita mo, paano mo naman nasabi na tama ang iyong relihiyong Islam? Kung ito mga propeta na ito, kapag nagdarasal ba sila, ano ang pagdarasal nila? Sila ba'y sumasayaw? Sila ba'y kumakanta? Naggigitara? Nangunguros? Pag nalaman mo kailan pagdarasal na katulad ng pagdarasal mo, 100% kapatid, tama ka. 100% ipagpatuloy mo. Aralin mo ang iyong relihiyon at the same time, kung ano rin naman relihiyon ang iyong kinalakihan, aralin mo rin. Para mayroon kang, kung sakasakali matatanong ka, mayroon kang may kakatwiran. Aralin mo siya unti-unti hanggang sa dumami ang iyong nalalaman. Yun ang pag-aanalisa sa tamang relihiyon. Minsan maraming umiiral ng mga katanungan ang mga hindi Muslim at isa na rito kung bakit walang binyag o bautismo ang mga Muslim. Hindi tulad sa ibang pananampalataya na ang mga sanggol ay binibinyagan. Binibigyan kasi ng sanggol. Kapag halimbawa, sinilang halimbawa, mag-asawa, sila magpe-prepare na ng kanilang pangbinyag o anuman, naghahanap sila ng mga ninong at ninang. Para mayroon mag-aabay sa kailang anak sa sa tawag nito, sa binyag. Ang problema pa dito, nakakalungkot, kapag mayaman, marami ang nagpipresenta. Pag sikat, mayaman, aday papresenta, Mari, ako mga anak mo. Ako ang magiging ninang at ninong. Ang daming regalo niyan. Pero kapag mahirap ka, nakikiusap ka na, Mari, magbibigyan ako, wala akong walang ninang, ikaw na lang anuhin ko. Alam niya na wala kang ibibigay sa kanya, walang pakinabang sa'yo, mangangatwiran siya. Mari, may lakad ako eh. May pupuntahan kami. Subhanallah. Sa Islam, hindi mo na kailangan yan. Hindi mo na kailangan ng mga ninong at ninang. At hindi mo na kinakailangan binyagan pa. Hindi na kinakailangan. Bakit niya pabibinyagan? Sa anong dahilan? Subhanallah. Ipinangaral sa relihiyong Islam na ang bawat sanggol ay sinilang na liklas or likas or by nature na Muslim na mabubuhay o nabubuhay sa sinapupunan ng ina at iniluwal sa sangmaliwanag ayon sa kagustuhan ng Diyos. It means to say, tayong mga isinilang, tayo ay mga Muslim. Likas by nature. Tinatawag sa Arabic nito na pitra. Likas na sa atin yan. Sumusunod tayo. Dahil sa napupunan pala ng ating nanay, sumusunod tayo kung anong batas na nais ng Diyos para sa atin. Meron na tayo niyan. So hindi mo na kinakailangan na binyagan. Kaya pagkasilang ng bata, anong ginagawa?
mga kapatid. Anong ginagawa kapag kasilang ng bata? Pag Muslim na tatay, ang magulang, anong ginagawa ng anak niya? Pag kasilang, ng adan. Nag-aadan ka sa tainga. Hindi malakas, baka anong tainga. Nag-aadan ka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa tainga ng bata. Pagkalabas siya sa mundo, kinakailangan yun ang kanyang unang marinig. Ang adan. Ang Diyos na kanyang sinusunod sa sinapupunan ng nanay natin. Hanggang siya ay bigyan ng mga ritual, halimbawa mga magulang natin. Minsan, pinapakain ng matamis yung dates or honey. Ito kanyang pinapatikim. Yung unang niya, Allahu Akbar. So, napakaganda ng aral ng Islam, ha? Akika. Sa akika. Akika, iba naman yun. Ang akika, iba. Sa pagkasilang naman, iba na yun. Akika. Yung akika naman, aahitin ang buhok. Tapos, titimbangin. Kung anong katimbang niyan, yan ang bibilhin mong ginto, yung halaga. So, may mga mga dyan, alhamdulillah. Pero ito, yung pagkasilang, inaadanan hanggang sa, ito pagkatapos, okay na, alhamdulillah. Pero wala yun sa Islam. Ha? Wala yun sa Islam, makita. Mayroon akika. Akika yun. Kaya nakita mo, siyempre, yung akika, nagsiselebrate sila, yung pag-welcome sa bata. I-welcome mo yung bata. Natutuwa, siyempre, normal naman yan. Pero hindi ibig sabihin ng hindi binyagan. Palang basbasan ka pa, tapos sasabihin ng pare, sa araw na ito, sa ngalan ng anak, ng Ama, ng Espiritu Santo, sa araw na ito, ngayon ikaw ay Kristiyano na. So doon pala sa araw na yon, ikaw ay naging Kristiyano nung binyagan ka. Kaya kung hindi ka pinagkialaman, sabi ng Propeta Muhammad SAW, kung ang sanggol mabubuhay lamang sa isang pulo na walang makikialam, hindi siya magiging Kristiyano, Hudyo o anumang relihiyon. Ang kanyang relihiyon ay Islam at siya ay Muslim. Lalaki siya ng Muslim. Hanapin niya ang kanyang Diyos. Sasambahin niya ang kanyang Diyos. Hindi sasamba sa mga bato. Hindi sasamba sa mga kahoyan. Hahanapin niya ang kanyang Diyos. Mayroon sa atin likas yan. Nasa puso natin yan. Okay. Nagkaroon lamang ito ng ibang relihiyon sa sandaling mabinyagan ayon sa taglay na relihiyon ng mga magulang. Ibig sabihin ng ating relihiyong pala na yan, na ating kinamulatan, yung dala-dala natin, Roman Catholic ka man, Iglesia ni Cristo, buo naging sa Jehovah, ito ay manang relihiyon. Minana natin. Nakamulatan. Mayroong katwiran ng ilan, sasabihin na, dito na ako nabuhay, dito na ako tumanda, dito na ako mamamatay. Maling katwiran yan. Maling katwiran niya. Bakit? Bakit nasabi ko na mali? Ay bakit tayo pinag-aral ng ating mga magulang? Di ba kapatid? Sa anong dahilan? Bakit pinag-aral tayo ng ating mga magulang? Para malaman natin yung hindi nila nalalaman. Kasi kung kinamulatan na lamang ang ating pagbabatayan, ba't pa tayo nag-aral? Ang hirap mag-aral Lalo na itong abroad. Di ba? Ba't ka nag-abroad? Hindi naman nag-abroad tatay natin. O magulang natin. Dahil gusto natin, maiba yung ating natutunan o mayroon tayong experience na iba kaysa ating mga magulang. Ang tatay natin, mag-aararo. Di mag-aararo ka na rin. Ba't kailangan pa mag-aaral? Mag-aararo ka rin lang naman. Di ba? Di ba? Lakay? So, kailangan ito.
Nag-aral tayo, pinag-aral ng sikap ng mga bulang natin ng pag-aralin tayo, tinitipid nila ang kanilang pamano, ang kanilang budget sa bahay nila para tayo mapag-aral upang hindi tayo maging katulad sa kanila. Para maging karoon ka ng halimbawa, engineer o anumang profession. So yun ang patay mo na lang bro. Ano mo lang itong total malamig ng panahon. Buksan mo na lang itong electric fan. Nakakaliw yan. Ay, wag ka lang umikot. Ay, mainit. Buksan mo ang bintana. Buksan mo ang bintana. Ayan, par bro. Bintana dyan, dalawa. Mababa na yan. Mababa na yan. Okay. Dito naman yung pagkakaiba ng syahada at binyag. Okay. Ang syahada at binyag, napakalaki ng kaibahan ng syahada sa ritual ng binyag o bautismo ng mga hindi Muslim. Una, ay ginagawa ng kusang loob ng taong may hustong gulang. Tulad halimbawa tayo. Nung ka ba magsyahada, ang pag-iisip ba normal? Normal ba ang pag-iisip natin lahat? Walang diferensya. Kasi kung may diferensya ka, wala ka pa sa tamang pag-iisip, hindi ka pa pwede magsyahada. Hindi ka pwede sumaksi, hindi pa naunawaan. Kaya nung tayo sumaksi, tatanungin tayo, naintindihan mo ba ang sinabi sa iyo? Kung hindi, sabi mo hindi. Ipapaliwanag sa iyo muli. Ganun dapat. Nung binyagan tayo, hindi pagsalita, di pa tayo marunong magsalita. Pero ngayon, dahil ikaw mayroon ka ng isip, alam mo na ang naintindihan mo ng tama at mali, ikaw ngayon ang pumili ng iyong relihiyon. Pinili mo ang Islam. Bakit? Naunawaan mo at ang aral nito ay angkop sa ating pamumuhay, hindi kontra. Kaya niyakap mong Islam. Kaya isabuhay mo siya abot ng iyong makakayanan. Ngayon, halimbawa sabi mo, hindi ko alam. Pero hindi mo yan problema. Hindi mo yan problema. Problema namin yan. Kaya lamang, mag-a-attend lang kayo dito lagi. Kasi hindi ako pwede na pumunta bawat isa sa inyo, kapatid. Ubus ang oras ko. Kukulangin. Madami kayo, ang iba malalayo. Mayroon sa Riyadh, mayroon sa Pilipinas, kung saan-saan. Hindi ko kayo mapupuntahan lahat. Kaya ang ginagawa ko, para matuto kayo, mayroon akong online class sa araw ng Sunday, alas 9 ng umaga hanggang alas 10 sa mga lalaki, ang babae naman alas 10 hanggang alas 11. Kaya kung gusto niyo na matuto, i-add niyo ako sa inyong Facebook. At yung aking mga YouTube naman, i-share ninyo. Para naman magkaroon kayo ng ng inyong reward. Dahil ang pag-share ninyo ng aking mga Facebook, ng aking mga live sa YouTube, yung manonood na matututo doon sa aking YouTube, yung yung mga video ko, mayroon kayong reward din. Allahu Akbar. Kung halimbawa nakapag-share kayo ng halimbawa mga 100 katao, 100 share, yung manood doon, ang bawat manood doon, na nakakuha sila ng kaalaman sa aking YouTube channel ko dyan, mayroon kayong reward din. Para lang kayo nag-iipon ng reward. Gumagawa kayo nun. Kasi wala kayong panahon magpunta ng Islamic Center, lalo-lalo na malalayo. So yun ang kailangan, yun ang ating mga kapatid. Okay. Ang una ay ginagawa ng kusang loob ng taong may gustong gulang at para yung pag-iisip na normal, yakapin ang reliyong Islam. Ito normal ang kanyang pag-iisip. Wala itong pinipili. Hindi ito namimili. Walang panahon, walang oras. Hindi tulad sa binyag.
Maghahanap ka pa, o sa linggo na tayo, binyag sa linggo, punta ka dito. Sa Islam, hindi na kinakailangan pang sabihin sa'yo, gusto ko halimbawa, mayroon tao, gusto mong halimbawa mag-Muslim, gusto nyo makapang Islam. At that time, ngayon kung halimbawa kayo alanganin, mayroon kayong kasama na gusto niyang yakapin ang Islam. Kung hindi ko mapuntahan, kunin ninyo ang aking number at mag-uusap kami via by phone para siya ay magsyahada. Kasi napakahalaga yan, mga kapatid. Napakahalaga yan. Bakit? Kasi kapag yun ang namatay, gustong-gusto na niya magsyahada kasama sa pagkain, lahat ng oras kung anong ginagawa niya, magkasama kayo. Kapag yun ay namatay, na hindi siya nakapagsyahada o nagsumaksi, malaki ang iyong pananagutan sa kabilang buhay. Tunay. Kasi tatanungin siya bakit ka dito pupunta sa impyerno? Bakit papapasok? Ituturo ka. Si ganyan, si Pulano, kasama ko sa pagkain araw-araw yan. Sa trabaho, kasama ko yan. Hindi sa akin sinabi ang Islam. Kaya bawat isa sa atin, mga kapatid, responsibilidad natin as a Muslim, kung hindi mo pa kayang magpaliwanag, walang problema, hindi mo problema yun. Kontakin ninyo kung sino ang kilala ninyo na nangangaral at ibigay nyo ang telephone number niya at kung ano, papaganahin mo, pag-usapin mo sila. Dahil yun, kapatid, ay napakahalaga sa isang tao na mayroon na siyang tawag nito, mayroon na siyang malinaw sa kanyang Islam para yumakap sa Islam. Bawat isa sa atin, mga kapatid, huwag natin hahayaan na kasama natin sa araw-araw. Kung hindi man siya mag-Muslim, walang problema, at least mayroon kang ginawa. Mayroon kang ginawa, nagsabi ka, or ano man ang intensyon mo, nagbigay ka ng book. May mga booklet tayo dito. Nagbigay ka ng number ko, o halimbawa, number niya, bigay sa akin, marami. Marami ang magagawa ninyo. Parte ito ng ating dawa. Dahil mga kapatid, ang high-tech na ang panahon ngayon. Hindi tulad ng araw. Ngayon, pwede kayo, alhamdulillah, may mga nagmo-Muslim sa ibang lugar, sa Pilipinas, minsan sa Amerika, kung saan lugar, buong mundo, kapatid. Dahil ang social media ay malawak ang nararating. Malawak ang nararating. Kayo halimbawa, yung yung YouTube ko, YouTube channel ko, may ninyo, marami akong mga video doon, yung makapanood doon kahit malang ilang doon, di malaking bagay ang inyong magagawa na reward. Gumawa tayo ng reward na hindi tayo mahihirapan. Wala naman tayo gagastusin dyan. Mag-share lang naman tayo. Hindi mo naman kinakailangan pang, magagawa pa ako ng ganyan. Wala na. Share ka lang ng share. Share mo. Yung nanood nun, mayroon kang reward. Susulat ang anghel mo dito sa kanan. Susulat yan. Okay. Maganda ito Natuto halimbawa. May mga video ako patungkol sa sala, tungkol sa sa wudu. O di, natuto siya ngayon, nagbag-wudu, nang dahil sa video. May reward ka doon. May reward ka doon sa video na yun. Kung halimbawa yung natuto nun, nagturo din, Allahu Akbar, ang dami ng reward natin. So, yun yung mga kagandahan sa Islam, sapagkat yung ating ginagawa na hindi naman tayo gumagastos, hindi napapagod, mayroon tayo nilalakalaan sa atin na reward ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, wala pinipiling panahon para idaos ang pagyakap sa Islam. Kaya anytime, madaling araw, kahit pagkagising pa lang, katukin ka, gusto kong yumakap sa Islam, sige, magsyahada ka. Halimbawa, bago matulog. Kaya ako, mga kapatid, madaling araw, may mga tumatawag sa akin ng mga kasi ang aking itong number ko na itong number ko na ito, nakakalat ito sa buong kingdom. Ito number ko ito. Sa buong kingdom yan. Tumatawag sa akin, minsan mga Arabo, minsan mga nag-Uber, para lamang paliwanagan nila. Yung ibig sabihin, hindi man mag-Muslim yun, may reward pa rin yung tumawag sa akin. Allahu Akbar. Yan ang kagandahan sa Islam. Nag-iipon tayo ng kayamanan hanggat dito pa tayo sa mundo. At yun ang pinakamagandang kayamanan kaysa sa pera. Wala yun, yung pera.
Yung kayamanan na ating naiipon dito sa yung ating mabuting gawa. Sapagkat bakit? Kapag tayo namatay mga kapatid, mga kababayan, putol na ang ating mabuting gawa. Wala na. Maliban lamang doon sa mga kawang gawa natin. Yung pag-share ninyo ng aking mga yung mga lecture ko. Patay na tayo, patuloy pa na isi-share yun na napapanood ng mga ibang mga generation darating hanggang sa panahon ng paggawa halimbawa ng tulay, hanggat may dumadaan diyan sa sa tulay na pinagawa mo. Waalaikumsalam. So yun ang kagandahan mga kapatid na dapat natin dapat natin tawag nito, dapat natin na gawin inshallah na dawa kung hindi pa natin kaya magpaliwanag patungkol sa Islam. Ano mang lugar, inshallah. Ano mang lugar, ito pwede kang magsahada, papagsahadahin ng tao. Ito man ay sa bahay, sa opisina, sa daan, kahit sa anong eskwelahan, lahat. Maliban lamang sa loob ng kubita. Lahat ng lugar, pwede siyang magsahada. Walang pinipiling lugar. Kahit sa bundok kayo, sa dagat, saan man kayo. Basta sa kanya naging maliwanag, ipabigkas mo sa kanya ang Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pabigkas mo. Kaya sa inyo, sa mga bagong Muslim, kinakailangan ang shahada na memorize ninyo. Kinakailangan na memorize ninyo. Kahit mismo sa daan, may sagawa ang shahada sa harap ng sinumang Muslim, maging hukuman o kaya'y tagapangaral, o tagapagpalaganap ng relihiyong Islam o anumang katayuan sa buhay. Hindi dito pinipili. Kahit ikaw halimbawa, hindi ka nakapag-aral man lang. Basta't alam mo ang bigkasin ang shahada. Wala ito sinasabi, tika muna, si Ustads muna, pupunta natin muna. No. Kaya sa atin, obligado na matuto tayo ng memorize natin at para may pala. Pero bilang pagrespeto rin ninyo sa mga may mga kaalaman, dalhin ninyo kung sino ang inyong kilala na halimbawa na mayroong mangaral o nagtuturo, dalhin ninyo ang inyong kakilala, kaibigan na gustong yumakap sa Islam para kanyang maipahayag ang kanyang shahada o kanyang pagsaksi. Subalit bilang pagkilala at sa paggalang at pagkilala sa may mga malawak na kaalaman sa Islam, sa mga tagapagturo ng Islam, dinadala ang sinumang nais yumakap at magpahayag ng shahada. Ito ay napakasimple at napakadali na sistema ng pagyakap sa relihiyong Islam. Kung ihahambing sa pararaan ng ibang panampalataya, kung saan may tinatakdang pook, panahon o tao upang magsagawa ng seremonya ng binyag. Ang shahada bilang unang tungkulin ng isang Muslim ay isang napakahalagang alituntunin patungkol sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang nararapat na sambahin kundi siya lamang. Ito yung ating misyon mga kapatid, mga kabayan. Ang ating misyon kung bakit tayo nandito sa mundo na ito upang sumamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upang sambahin lamang natin ang nagbigay sa atin ng tubig, ng ilaw, ng liwanag, lahat ng ating pangangailangan sa mundo na ito. At nagbigay sa atin ng utak, mata, isip, lahat, katawan natin. Alhamdulillah na kompleto. Upang ating masamba at mapasalamatan natin siya sa kanyang napakabuti or kabutihan na kanyang pagmamahal sa ating kanyang mga nilikha. Biruin mo, kahit hindi ka mananampalataya, kahit hindi ka sumasamba sa kanya, kahit wala kang Diyos, ikaw ay nakikinabang sa kanyang mga biyaya. Nararapat lamang ang nabigay sa atin ng ating mga biyaya ay ating paglingkuran, ating sambahin. Huwag natin pagtatambalan ang ating Diyos, sapagkat ang pinakamabigat na gagawang kasalanan ng tao
ay ang sumamba ka sa iba bukod sa Kanya. Ito yung kapag inabutan ng kamatayan ang tao na ito habang sumasamba sa iba bukod ka Allah subhanahu wa ta'ala, ang halumiyak ng paraiso hindi niya man lamang maamoy. At mananatili siya sa impyerno ng apoy magpasawalang hanggan. Ang dun sinatabi na yun ang kanyang pagkatalo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, mababasa natin chapter 3 verse 85 sa surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang gumawa or magtatag or magtayo ng relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at sa darating na araw ng paghuhukom kabilang siya sa mga talunan. Mga kapatid, mga kabayan, dadalawa lamang ang ating patutunguhan sa kabilang buhay. Walang iba. Itong purgatorio na ito ay kabulaanan lamang. Dahil ito hindi nasusulat sa Biblia. Dalawa lang, paraiso lamang at impyerno. Kaya nung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang sinumang nagtayo ng relihiyon maliban sa Islam, pagdating sa araw ng paghuhukom, kabilang siya sa mga talunan. So, kapag talunan ba ang isang tao, saan pupunta? Impyerno. At tanungin mo lahat ang nagtataka ng relihiyon. Kahit anong klaseng relihiyon yan, tanungin mo kung gusto ng impyerno. Ayaw. Ayaw. Bakit ayaw? Salita lamang ng impyerno, hindi natin matanggap. Paano pa kaya ang tunay na impyerno? At gustong-gusto ng tao ang paraiso. Dahil ang salitang paraiso, masarap pakinggan sa tainga. Ngunit paano ka makapas ng paraiso? Kung hindi mo alam ang daan doon at wala kang daladalang susi. Allahu Akbar. Kaya kapatid, kapag halimbawa ang isang Muslim bumalik pa muli sa kanyang dating pananampalataya, ibig sabihin nun, walang laman ang kanyang isip. Hindi niya inaral ang Islam. Kapatid, kapag ikaw halimbawa ay nag-Muslim, niyakap mong Islam, hindi ka na makakalabas sa Islam. Bakit? Makakalabas ka lamang kung hahanapan mo ng kamalian ng aral ng Islam. Subhanallah. Walang relihiyon sa ibabaw ng kalupaan na ito ang nagtuturo na ikaw ay huwag sasamba sa iba, kundi kay Allah lamang ang nag-iisang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Walang iba. Islam lamang. Kaya alhamdulillah mga kapatid, nasa atin na rin ang pagdidesisyon kung halimbawa pag-uwi sa Pilipinas, balik ka naman sa dati mong pahawak-hawak ng manok, hawak-hawak ng buti, andor naman sa inding, kung ano-ano naman, yung mga sabong, subhanallah, nangangahulugan lamang na ayaw mo ng tagumpay sa kabilang buhay. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mababasa natin sa Sahih Al-Bukhari, hindi pinapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na humantong sa impyerno ang sinumang magpatunay na walang ibang Diyos kundi si Allah subhanahu wa ta'ala, na walang ibang hinangad kung gayon kundi ang mukha ni Allah. Mga kapatid, mga kabayan, makikita natin si Allah doon lamang sa paraiso, hindi kung saan. Kaya kung nais mong makita ang mukha ng Diyos mo, ang nagbigay sa iyo ng buhay o nagpahiram sa iyo ng buhay, gawin mo ang iyong tungkulin bilang Muslim. At tiyak yun na ipagkakalob sa iyo ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso. Ang mga salitang la ilaha illallah, walang Diyos na may karapatang sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakaikli, subalit ay walang katumbas o kahambing kailanman. Napakaikli, ngunit walang katumbas. Allahu Akbar. Napakagaang bigkasin, subalit walang katumbas. Alam niyo ba kung anong bigat nito? Yung la ilaha illallah, yung bigat. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, nang hilingin ni Propeta Moses kay Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro sa kanya ang isang panalangin na uusalin kahimat, sasaisip siya o mananawagan sa kanyang tutugon si Allah subhanahu wa ta'ala ng la ilaha illallah. At sinabi ni Moses, Panginoon, Ya Allah, sabi niya, ang mga salitang ito ay sinasambit ng lahat ng lahat ng alagad mo. Sinasambit. Ha? At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ha? Moses, o Moses, kung ang 7 langit at ang lahat ng naroroon ay gayon din ang 7 lupa, ha? 7 langit at 7 lupa. Kung ang lahat ng ito ay titimbang sa salitang walang Diyos kundi si Allah, higit ang timbang ng huli kaysa sa una. Allahu Akbar. Gaano kabigat ang la ilaha illallah? 7 langit, 7 lupa. Titimbangin mo. Dito 7 langit, ilalagay mo ditong la ilaha illallah. Mas mabigat ang la ilaha illallah. Ganon katindi ang la ilaha illallah. Subhanallah. Ang sinabi ng huling propetang si Propeta Muhammad SAW ay nagpapatibay lamang na ang mga propeta at sugo ay may isang paniniwala at panunumpang walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya ang mga propeta at sugo ng bawat kapanahunan ang siyang tumatayong testigo sa kanilang nasasakupang henerasyon. Alhamdulillah. Ipinangaral sa relihiyong Islam na ang isang tao ay hindi magiging tunay na tagasunod ng Diyos kung hindi nito tinatanggap sa puso at isipan ang paniniwala na kaisahan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos, at paniniwala at pagsunod sa lahat ng mga propeta. Allahu Akbar. So, mga kapatid, muna ako, magbabawas. Medyo mapuno na. Magano muna kayo, bro? Balik ka muna, bro, sa muna. Magano mo muna. Ngayon, tapos ang trabaho. Mamayang gabi pa yan? Ngayon pa yan. Hapon. Sa paghapon. Ano na? Oo, gabi ko ulit ang piling. Gabi, kasi AM may 11, AM may pag PM, gabi ako may gabi. Ano nga yung BTS? Pasok ka po, tapos ano? Adara kita. Butang sa tabong Ano pangalan? tapos ang budget. Ano, pasok mo pala sa kuya. Ano matapos? Pag-ibet? Oo. Yan din talagang pinagkataon. Apat. Lima. Pero malayo ba yan? Ano pangalan? Hindi. Kaya 5 lang daw dahil malaki. Pero pag mga luluto yan. Tuwing linggo. Sa tuwing linggo kasi may class, online class. Okay. Tuloy natin. Si Propeta Jesus or Isa ang kanyang pangalan ay nangaral tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinangaral niya rin ito, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa mga naunang kasulatan, maging si Propeta Isa or Jesus ay nangaral tungkol sa kaisahan
sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya kung kaya noong may lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang una at pinakadakilang utos, ano ang kanyang sabi? Ito ang kanyang sinabi. Ito ang una, makinig nawa o Israel. Malinaw ha? Sino Israel? Si Jacob. Si Jacob yan, tinawag na Israel. Ha? Iisa lamang ang ating Panginoon. Ha? Iisa lamang ang ating Panginoon. Ha? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ayon sa Marcos 12:29-30. Isalin mo ngayon sa Arabic yan. Yan ay al-Islam. Na ibig sabihin, si Isa a.s. ay hindi nangaral ng Kristyanismo. At tunay nga naman, dahil nung kanyang panahon, ay walang Kristiyano. Walang Kristiyano. So kung halimbawa ay kay Kristiyano ka, anong klase ka mang Kristiyano? Paano masasabi na ikaw ay true followers of Jesus Christ? Kung hindi naman siya naging Kristiyano. Ang salitang Kristiyano, hindi nakarating o hindi narinig ni Jesus noong kanyang panahon. Subhanallah. At bakit tayo, no mga Kristiyano tayo, sabi natin, I love you, Papa Jesus. Ano kaya yun? Yan kaya ay tunay o ano, parang bukang bibig lang. Bukang bibig lang. Hindi mo nga sinunod si Jesus. Kung Kristiyano ka, kailanman wala kang nasunod isa man sa mga aral na Jesus. Okay, payag na tayo dyan. Okay, Kristiyano pinangaral ni Jesus. Kristyanismo. Alin dito? Alin? Alin sa mga Kristiyano? Roman Catholic? Iglesia ni Cristo? Born again? Saksi ni Jehovah? El Shaddai? Eli Soriano? Kibuloy? Lahat yan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Dahil wala silang maituro. Wala silang katibayan. Kinakailangan nasusulat. Mayroon kang ipagmamalaki ito. Sinabi ni Jesus na siya Roman Catholic, ni San Cristo Bunang Isak Sinupa. Pero kung wala, nasa Islam. Ang aral ni Jesus nasa Islam. Sino tagasunod ni Jesus? Sila mga nagsasabing kami ay mga Muslim. Sapagkat ang ipinangaral ni Jesus ay kung anong ipinangaral ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ni David, Solomon, Juan Bautista at Muhammad. Iisa lang. Kaya kapatid, mapalad tayo na tayo ay nakahabol pa. Nakahabol pa tayo. Sa kabila, alam ko, halos tayo karamihan dito ay mga ligaw nung ating panahon. Kaya makikita mo ang karamihan sa mga Kristiyano, pabaya. Wala nang ginawa. Bisyo dito, bisyo doon. Kung ano nung pinaggagawa. Wala nang ginawa. Pero hindi natin sila masisi. Hindi sila masisi, natin sila masisi. Maano lang kasalanan lamang nila sapagkat hindi nila binuksan ang kanilang isipan. O maaaring sila ay bulag. Sila ay nabulag ang kanilang mga puso. Sapagkat kapag nabulag ang puso ng tao, hindi mo makikita ang tamang landas. Nasa banal na Quran natin yan. Malinaw, nasa banal na Quran. Nabilang kita ko lang sa banal na Quran. Mga bulag. Pipi. Bingi.
at hindi sila makakabalik sa tamang landas. Allahu Akbar. Yan yung panawagan, kapag narinig mo yan, kung ikay Muslim, kinakailangan tugunin mo yan. Panawagan yan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, ito yung sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ating mababasa sa banal na Quran, chapter 3, Surah Al-Imran, chapter 3, verse 84. Ang sabi dito, ipagbadya o Muhammad, sumasampalataya kami kay Allah at sa ipinahayag sa amin at sa ipinahayag kina kanino? Abraham, Ismail, Ishak, Jacob at yung Al-Asbat. Ano ibig sabihin ng Al-Asbat? Yung 12 anak ni Jacob na tinawag na Israel. Yan yun ang ibig sabihin ng Al-Asbat. Mga 12 anak na mga lalaki ni Jacob or Israel. At sa mga ipinangkaloob kay Moses, ang tinatawag na Taurat o Lumang Tipan, kay Jesus, ang tinatawag na Injil or Ebanghelyo, at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay ng hindi kami nagbibigay sa kanila ng pagtatangi-tangi sa bawat isa sa kanila, at kay Allah kami sumatalima bilang mga Muslim. Iyon ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang banal na Quran. Naniniwala tayo sa mga naunang kasulatan na ipinahayag at sa mga propeta. Wala tayong tinatanggi, ngunit wala tayong sinasamba, sapagkat sila ay ipinadala lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So lahat ng mga propeta ang siyang daan, buhay at katotohanan. Lahat yan. Kung saan ka inabutan ng iyong buhay. Ang aral ni Propeta Isa o Jesus ay walang pagkakaiba sa aral ng mga naunang sugo. Ang pagsamba at pagtalima sa nag-iisa at natatanging Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya ang bawat propeta at sugo ng bawat kapanahunan ang siyang daan at tumatayong testigo at may iisang paniniwala at walang pinapahayag kundi ang tinatawag na syahada. Kaya ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, mababasa natin chapter 2 verse 111. Surah Al-Baqarah. At sila ay nagsasabi, kailanman walang sinuman ang makakapasok sa paraiso maliban na siya ay
Hudyo o Kristiyano. Yan ang sabi nila. Kaya pag kinausap mo sila, pag ikaw ay Hudyo o Kristiyano, makakapasok sa paraiso. Yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanilang sinasapantahang pagnanais lamang, sabi niya ng Allah. Ipagbadya sa kanila, Muhammad. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Magpakita kayo ng katibayan. Allahu Akbar. Hinamon sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakita ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banang Quran. Mali ang kanilang pag-aakala. Karugtong yan, tuloy-tuloy. Katotohanang sinuman ang magsuko ng ganap ng kanyang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala at mapaggawa ng kabutihan ay matatanggap niya ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Ano bang gantimpala yun? Alam nga naman ang gantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng impyerno. Sapagkat ang kanyang gantimpala ay paraiso, ang kanyang parusa ay impyerno. At yun ang dalawang yun na kinakailangan natin makuha ang kanyang gantimpala, ang paraiso. So alhamdulillah mga kapatid, dahil natapos na natin ang ating oras, inshallah, baka mawala tayo ng upuan. So alhamdulillah, mayroon na tayong kuhang kaalaman, karagdagang kaalaman patungkol sa meaning ng shahada. Alhamdulillah, ang kahulugan ng shahada. Inshallah, mahaba ito sa susunod. Ito ang ating idudugtong uli ang topic. Ang kriteriya ng totoong relihiyon pagkatapos inshallah ng ating sala, inshallah. So maghanda na tayo inshallah sa ating sala. At shout out kay Valerio, Arnold Valerio at saka Dato rin, at yung mga napanood ng ating mga ng ating live, inshallah pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo rin dito alhamdulillah. So pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo gantimpalaan ng paraiso at pagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapayapaan ng ating puso, kasaganaan, kayamanan, karunungan, mga bagay-bagay na kakailangan natin habang nandito pa sa mundo, at higit sa lahat, ipagkaloob sa atin sa kabilang buhay ang pinakamataas na antas ng paraiso at iligtas tayo sa kaparusahan sa impyernong apoy at ganon din sa libingan at pangalagaan tayo laban kay Dajjal. At ganon din naman at tayo ay pangalagaan laban sa katamaran. Dahil yung nagiging problema natin ang katamaran, kaya tayo ay hindi minsan bumabangon ng pagdating sa sala at hindi tayo nagbabasa, pagbabasa sapagkat naubos ang ating oras sa mga